Ang larawang ipinakita dito ni ka-TH ay nagtataglay ng isa sa mga pinaka-klasiko at kontrobersyal na marka dito sa mundo ng treasure hunting dito sa Pilipinas. At yan ang nakikita nating butas dito sa isang malaking bato. Sa unang tingin, ito ay maaaring mapagkamalang natural na uka ng bato dulot ng ulan at panahon. Gayunpaman, base sa aking pananaw, ang bawat kurba, kanto at lalim ay may posibleng kahulugan. Ang ganitong klaseng marka ay madalas na tinatawag na eye marker o di kaya ay mouth marker, depende sa kabuuang hugis ng bato. Sa pagsusuring ito ay pag-uusapan natin ang bawat aspeto ng larawang ito upang matukoy natin kung ito nga ba ay isang lehitimo na palatandaan na may kaugnayan sa nakatagong kayamanan ni Yamashita. Ang pinakaagaw pansin na feature sa larawan na ito ay ang madilim at malalim na butas. Ang isang bilog o hole ay madalas na sumisimbolo sa container o volume. Kung ang butas ay pahalang o horizontal sa gilid ng bato, madalas itong nagpapahiwatig ng entry point o di kaya ay look inside. Minsan, ang butas mismo ay hindi ang entry kundi ang lagayan ng susunod na clue o mapa. Sa aking sariling pananaw, ang butas na ito ay nagsisilbing pointer. Ang direksyon ng butas kung saan ito nakaharap ay maaaring itinuturo ang susunod na marka. Dahil ito ay malaki at malalim, posibleng ito ay nagsasabing dito ang simula o sa ilalim nito. Ngayon, kung titignan naman natin ang bato bilang isang ulo ng hayop, halimbawa pagong o palaka, ang butas ay nagsisilbing mata. Kaya ang basihan ay follow the eye. Kung saan nakatingin ang butas, doon ang object. Dahil ang butas ay tila nakatingin paharap at bagyang pababa, ang direksyon ay maaaring nasa tapat mismo ng bato o sa paanan nito. Kung ito naman ay bibig, ang ibig sabihin ay feed me. Ibig sabihin, ang pakainin ang bibig ay nangangahulugang kailangan mong maghanap sa ilalim o sa lalamunan ng butas. Minsan, ang bibig ay simbolo rin ng tunnel entrance na natabunan na. Mapapansin din natin na may naipong tubig at putik sa ibabang bahagi ng butas. Pagdating sa mga Japanese treasure signs, ang tubig ay mahalaga. Kung ang butas ay sadyang ginawa upang mag-ipon ng tubig, ito ay maaaring water trap warning o di kaya ay indikasyon na ang deposito ay nasa lugar na matubig gaya ng ilog o sapa. Kaya masasabi ko na kung ang tubig ay hindi natutuyo kahit tag-init, sinasabi ng matatanda na may source ito sa loob na posibleng konektado sa tunnel system. Pero kung ito ay tubig ulan lamang, nagsisilbi lamang itong catchment. Ang pagkakaroon ng tubig ay nagpapahiwatig din na ang butas ay may sahod or catch basin na sa code ay nangangahulugang deposito. Ngayon ay tingnan o suriin ang mga linyang nakaukit sa bato sa itaas at gilid ng butas. Ang mga bitak na tila hugis Y o mga linyang pababa ay nagsisilbing directional arrows. Sa itaas na bahagi ng butas, may mga linyang tila nagtuturo pababa o vertical cracks. Ito ay nagpapatibay sa teoryang underneath o sa ilalim. Ang butas ay ang point of reference at ang mga bitak ay nagsasabing huwag kang lumayo, nasa ilalim lamang. Ngayon ay mapapansin natin ang hugis ng butas ay hindi perpektong bilog. Ito ay may tulis sa itaas at malapad sa ibaba, parang patak ng luha o deformed na puso. Ang hugis puso o heart ay madalas iugnay sa gold bullion.
Ang teardrop naman ay madalas na pointer kung saan nakaturo ang tulis o tail, doon ang direksyon. Sa kasong ito, ang tulis ay nasa itaas, ngunit ang bigat ng hugis ay nasa ibaba. Kung ito naman ay itinuturing na triangle na may rounded corners, ang apex o tuktok nito ang siyang dapat nating susundan. Bagamat wala sa litrato ang paligid, ang itsura ng bato ay nagpapahiwatig na ito ay nasa gubat o malapit sa tubig. Ang mga sundalong Hapon ay madalas magtago sa tabi ng mga ilog dahil madaling palatandaan ang ilog at kailangan nila ng tubig para sa survival at para sa paggawa ng simento. Kung ang batong ito ay fix o nakaugat sa lupa at hindi natitinag, ito ay isang major marker. Pero kung ito naman ay isang bato na pwedeng gumulong, ito ay isang minor marker lamang. Ngayon ay masasabi kong may posibilidad na ito ay isang decoy na marka. Ang sobrang liwanag at napakadaling makita na butas ay minsan sadyang inilalagay para lituhin ang mga naghahanap. Habang abala ka sa paghuhukay sa tapat ng butas, ang tunay na item ay nasa likod pala ng bato o sa kabilang pampang. Kaya hanapin ang restback o confirmation sign. Mayroon bang maliit na butas, pako o ukit sa paligid ng malaking butas na ito? Kung wala, magduda ka. Sa kabuuan, ang masasabi ko rito ay ito ay isang highly suspicious marker. Ang pagiging too perfect ng pagkauka nito sa isang batong natural ay nakakapukaw ng atensyon. Pero ang basa ko dito ay ito ay isang eye marker na nagsasabing look down o dig here sa mismong paanan ng bato. Posible rin itong lagayan ng goods o yung maliit na volume dati, ngunit mukhang bukas na. Ang larawan na ito ay walang kaugnayan sa naunang larawan na ating sinuri, sapagkat ang larawan na ito ay galing sa ibang grupo ng ating ka-TH. Ngayon, sa larawan na ito, ang bato ay may malinaw na hugis ng ulo ng isang hayop. Maaring ulo ng pagong o ulo ng ahas. Kung ito ay ulo ng pagong, ito ay positibong senyales. Ang pagong ay sumisimbolo sa mahabang buhay at katatagan, at sa treasure hunting, madalas itong nagtuturo sa isang deposito o imbakan. Mapapansin natin na ang naturang batong ito ay tila nakalitaw mula sa lupa na parang ulo na nakadungaw. Ang direksyon kung saan nakaharap ang nguso ng bato ay ang unang direksyon na dapat nating tingnan. Ang pinakaagaw pansin sa larawang ito ay ang serye ng mga butas sa kaliwang bahagi. Ang mga butas o dots ay may tiyak na numerong katumbas. Kung ang mga butas ay bilog na bilog at malalim na parang gawa ng barena, ito ay tinatawag na drilled holes. Ang bawat butas ay maaaring mangahulugan ng sukat. Halimbawa, ang isang butas ay katumbas ng 10 feet o 1 meter, depende sa zipper na ginamit sa area. Dito sa larawan, may makikita tayong 3 hanggang 4 na malalaking butas na magkakalapit. Kung ito ay gawang tao, maaari itong nagsasaad ng lalim na kailangang hukayin sa direksyong itinuturo nito. Sa ibabang bahagi ng mukha ng bato, may isang mas malaking ukit na parang bibig. Sa aking pagbasa, ang mga ganitong marka ay madalas na nagsasabing may pasukan sa malapit. Kung ang bato ay mukhang ulo at mayroon itong bibig, tingnan ang direksyon ng bibig. Kung ang ukit naman ay malalim, ibig sabihin ay open o pwedeng pasukan. Kung ito ay mababaw, maaaring ito ay silyado na. Minsan, ang bibig na nasa ibaba ay nagpapahiwatig ng water trap o lagusan ng tubig.
Kaya mag-ingat kung may ilog o sapa sa malapit. Ngayon ay dito na tayo sa pinakamahalagang bahagi, kung saan ay isa ba itong lehitimong marka o natural na bato lamang. Masasabi kong ang batong ito ay mukhang karst limestone. Ang mga butas ay maaring dulot ng solution cavities o ito yung pagkatunaw ng bato dahil sa tubig. Ang maliliit na butas ay normal sa ganitong klase ng bato. Pero hindi pa rin tayo nakakasiguro sapagkat kahit na natural na bato tulad nito, posible pa rin ginamit itong marka. Kaya sa kabuuan, masasabi kong may 60% chance na ito ay natural at 40% chance naman na ito ay marka. Magiging 80% na marka lamang ito kung ito ay may iba pang bato sa paligid na may katulad na marka. Maliban dito ay kung ang mga butas ay may alignment sa compass at may makikita tayong uling sa ilalim ng lupa malapit sa bato. At dito nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood.